Hi guys! Get ready with me as I pack our things and do my fresh makeup look mamaya. Wow! Kala mo talaga fresh. So ayun, nilagay ko lang yung sa bag is yung mga essentials. Since mag-overnight kami sa Cotto Mines, dinala ko na lahat ng kailangang dalhin. Like, yan, portable fan, kasi syempre mainit ngayon. Tapos naglagay din ako ng skincare. Syempre hindi pa pwede mawala sa buhay ko yan. Lalo na yung sunscreen, napaka-importante niyan dahil tag-init ngayon. At syempre yung mga pamalit na damit and sabon and all. Basta lahat ng kailangan. And ito pala yung bag na gagamitin ko. Ginamit ko na rin yung sa pag-hike. And now, syempre, gagawin ko na yung fresh makeup look ko. Hindi masyadong makapal. Yung sakto lang. Ayan lang. Naglagay muna ako syempre ng sunscreen and then naglagay din ako ng konting foundation and kilay and lip tint. Yun lang naman yung nilalagay ko everyday kapag, not everyday, pero pagka umaalis ako. So, ayan. Blush on lang. Konting blush on. And okay na ako. Yun na yun. Yan. Ganda-gandahan. And ayan na. Ito yung outfit ko, guys. Pero nagpalit muna ako ng leggings. Yan. And now, nandito na kami sa Masinloc Municipal Hall. Before anything else, bago kayo pumunta sa Cotto Mines, kailangan nyo muna dumuan sa municipal para sa permit. May babayaran kayong environmental fee na 60 pesos per head. And kung magstay kayo overnight, that is 100 pesos per head. Not sure lang kung magkano if day tour lang. So, ito yung mga permits na binili namin or nabayaran namin sa municipal hall. And dumaan muna kami sa wet market sa Masinloc para bumili ng tuna since kagabi nakapag-marinate na kami ng liempo at may gulay na rin kaming mga dala. And now, dito yung way papunta sa Cotto Mines. And syempre, bago muna tayo magtuloy-tuloy sa biyahe, nag-stop muna tayo sa checkpoint para ibigay yung resibo na binayaran sa Municipal Hall. And yan, dinadouble check lang nila kada papasok doon sa biyahe papuntang Cotto Mines. So yes, ayan na tayo. We are ready to go. 2 hours nga pala ang biyahe mula sa checkpoint and 2 hours din ang rough road. Yes, you heard it right. 2 hours po ang rough road na dadaanan. Pero siguro kung maayos lang yung daanan, kaya lang ito ng 1 hour. Ito yung makikita nyo during your way to Cotto Mines. Syempre, pinakita ko rin kung asan kami. Ayan, L3 nga pala yung gamit namin. Kasi dahil sa rough road nga, kailangan ng medyo malaki-laki. Ayan guys, yung view sobrang breathtaking. Diyan pa lang, ang ganda na. Pero ang advisable talaga na sasakyan din is yung malalaki gaya nitong L3 na gamit namin pick up. Mahirap kapag nakasedan pero po pwede rin naman nakasedan. Basta kaya. And then, hindi rin advisable na naka-lower. Eto guys, second stop ng checkpoint kasi pinakita ulit yung receipt or yung permit. Restroom na din kami. Gumamit na rin kami ng restroom. And after that, ito, bumabiyahin na naman kami. Isa to sa parang medyo rough lang naman siya, nadadaanan. Hindi gaano. Pero after that rough road na naman, yung puro bato lang na naman. So, meron din tayong mga jeep na biyahe papuntang Zambal, ng Cotto Mines, pero bumabiyahe lang sila once a day. Not sure lang kung magkano yung fee. Tapos eto, another checkpoint na naman para ipakita yung receipt. Yan, waiting lang kami para kunin nila yung receipt. Etong kasama ko, sabi ko sa kanya, attitude siya. Ayan, si Kuya from LGU. And yan, tumawid na kami sa tulay kasi malapit na kami sa Cotto Mines. And yan, another checkpoint again. Last checkpoint na to and then we're good to go na malapit na tayo sa Cotto Mines. So yan, nakikita nyo ba guys? Mayroong nakalagay na Cotto Mines Kids Pool. Ayan, to Kids Pool. Which is pagbaba dyan, yan na yung Cotto Mines mismo. Grabe guys, ito sobrang alog namin dito kasi ang lalaki ng bato, lalaki ng mga butas, and sobrang hirap talaga. Pero siguro kaya naman kung i-push nyo yung mga maliliit na sasakyan, pero advisable talaga is yung mas malalaki. Kaya ayan, panoorin nyo na lang guys, napakahirap.
And finally, after 2 hours na rough road na biyahe natin at pagbaba doon mula sa may mga malalaking bato, welcome to Koto Kids Pool. So dito kami nag-first stop and ito lang yung way na alam namin para doon sa Koto Mines. So magtatanong na lang kami kung saan yung pinaka-main talaga. Pero mahaba siya guys eh. So yan, binigay lang namin yung receipt, tinanong lang kung ilan kami lahat, and yes, finally nakapasok na kami. And sabi nila kuya dun sa gate, sa front desk, is dito daw kami kasi masyado na daw masikip dun sa kabila. So, mas okay din dito kasi malapit kami sa CR and lababo. Ayan siya guys. Diba? Ang ganda. So, yun lang. Mag-update na lang ako ulit sa inyo guys. Thank you for watching!